Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng salibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng salibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa magawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at mga Saduceo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat pinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami ang nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginawa ang mga bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo. Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat nyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel nang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya ay inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayahang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya'y pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito
ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay. Tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya'y pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo poon. Kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay, kanyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya'y pang naging saligan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, at ang mga anak ni Zebedeo, at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon niyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. "Hali kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya.
sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Naalala ko nung summer vacation, no, ganito rin ho kainit noon. Nagbakasyon po ako sa probinsya. At habang nagbabakasyon ho ako, no, nanonood ka lang ng TV, relax ka lang, may narinig akong bumusina. At sumigaw yung lola ko, buksan mo yung gate, lolo mo yung dumarating. Wala naman ako nakikita. Kaya hindi ko pinansin. Hindi ko tumingin ako sa may bintana, wala naman ako nakikitang sasakyan. Ang narinig ko lang din, pareho kami narinig, may bumusina. At nung tinignan ko, sabi ng lola ko, bakit hindi mo binuksan? Sabi ko, buksan mo, nariyan nga yung lolo mo. Nung pagsilip ko, nandun nga siya, hinihintay na buksan yung gate. Para sa lola ko, pamilyar sa kanya yung tunog ng busina. Dahil marahil araw-araw niyang naririnig o pamilyar sa kanya kahit yung tugtog o yung tono ng pagbusina. Meron ho siguro dito, pag may bumusina na truck, no, mga bata sumasayaw. Sana wala ho dito. Pag may bumusina ng truck, bigla kang sasayaw. Baka mangalay ang mga kasukasuhan mo. Para sa mga alagad, hindi sila nagtanong kung si Jesus ba ay nasa dulo ng pampang. Dahil alam nila at malinaw sa kanila na si Jesus yun. Nakilala ni Juan sa ating ebanghelyo. At sinabi niya, yun ang Panginoon. Dahil kung babalikan natin ang unang pagtawag kay Pedro, ganito din ang kwento. Sila ay nasa pampang, magdamag na ng isda, pero wala silang nahuli. At sinabi ni Jesus sa kanila, ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka. At yun ang ginawa nila. At nakahuli sila ng isda at halos magkapunit-punit na ang lambat. At nagpatulong pa sina Pedro at Andres sa kanilang kaibigan na si Juan at si Santiago, mga anak ni Zebedeo. Parehong karanasan, walang nahuli, at nung sinabi ng isang hindi nila nakikilala noon na tao, na ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan, pareho ang kwento, pareho ang karanasan, kaya nakilala ni Juan ang Panginoon iyon. Sa atin din bilang Kristiyano, may kanya-kanya tayong karanasan. Kanya-kanya pong karanasan ng pananampalataya. Kanya-kanya pong karanasan ng ating pakikipagtagpo sa mahal na pong Isus Nazareno. Kaya yung iba sa atin dito, galing pa ho ng ibang lugar, dumadayo ho rito dahil minsan sa buhay natin, nadama natin ang presensya ng poong Jesus Nazareno. Marahil sa panahon na akala natin ay tayo'y dapang-dapa na, tayo'y walang-wala na. Yung iba siguro dito, napadaan lang sa simbahan sa panahon na lugmok na, napadaan ka lang dito. At nung tumingin ka sa imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno, nasumpungan mo ang kapayapaan na hinihingi mo.
Natugunan ng Diyos ang iyong pangangailangan o higit pa nung ika'y nagdasal sa harap ng imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno. Magandang imbitasyon sa atin ito lahat. Bilang Kristiyano, nagsisimula sa isang pagkilala. Nagsisimula ang ating pananampalataya sa ating pakikipagtagpo sa mahal na pong Jesus Nazarenong muling nabuhay. At mula doon, hindi na nanatili dito ang ating karanasan na iyon. Ang ating karanasan kay Jesus, hindi na iiwan sa Quiapo, kundi dinadala natin kung saan tayo nagpupunta. Yung ating karanasan, ang ating debosyon, hindi na iiwan sa Quiapo lamang. Nakakarating sa iba't ibang dako ng bansa, kung hindi man sa iba't ibang dako din po ng daigdig. At ganun po kumalat ang ating debosyon. Kaya ho, ang simbahang ito ay binigyan ng karangalan na maging isang pambansang dambana. Dahil kinikilala natin na ang debosyon sa Nazareno hindi lang dito sa Quiapo, kundi paang buong bansa. Na kahit saan ka magpunta, may matatagpuan kang deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno. At laganap ang debosyon. Sa ating unang pagbasa, nang gumawa po ng kabutihan at nagpagaling si Pedro at si Juan, sila ay pinahayag ho nila na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. At sa araw hong iyon, 5,000 ho, kung babasahin ho natin ang unang pagbasa, 5,000 na lalaki ang nanalig at nanampalataya kay Jesus. Hindi na natili sa Jerusalem ang kanilang pagpapahayag. Hindi na natili sa Jerusalem ang kanilang pagpapakilala kay Jesus. Nagpunta sila sa iba't ibang dako para ipakilala sino si Jesus. Nagpunta sila sa iba't ibang dako hanggang sa dulo ng daigdig kung kanilang tawagin para ipahayag at ipakilala si Jesus na taga Nazaret, muling nabuhay, anak ng Diyos. Sana ganun din tayo. Sa ating pagpunta rito sa dambana ng mahal na pong Jesus Nazareno, nasumpungan natin siya at patuloy natin siyang nakikilala at nakikita. At sana ho, ang ating debosyon hindi manatili sa Quiapo. Dalhin ninyo kung saan kayo pupunta. Dalhin ninyo sa inyong makakadaupang palad. Dalhin ninyo sa inyong bawat pamilya. Dalhin ninyo sa inyong mga kamag-anak, mahal sa buhay. Dalhin at ibahagi ang inyong debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya ho, magandang imbitasyon sa atin at magandang misyon na inaatas sa atin ng ating mahal na pong Jesus Nazareno, na ang misyon ng bawat deboto ay ibahagi siya sa lahat. Ibahagi lalo na sa mga taong nawawalan ng pag-asa, dalhin kay Jesus. Sa mga tao na panghihinaan ng loob, tumatalikod sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan at katigasan ng ulo at puso, dalhin kay Jesus. Yan ho ang misyon ng bawat deboto. At sa ating pagtungo dito, sa unang Biyernes ng buwan, tayo ay hahayo na may dalang misyon. Ipakilala ang poong Jesus Nazarenong muling nabuhay sa lahat. Lambas ng Quiapo, lampas ng Quiapo, sa buong bansa, ipakilala si Jesus Nazareno sa iba.
Yan po ang misyon natin. Ngayon po, ang tanong ko sa inyo, handa ba tayong tanggapin ang misyon na ito ni Kristo na ibahagi ang kwento niya, ang iyong pagkilala sa Kanya sa mga tao na makakasaluha mo at makakadao pampalad mo? Sana po ipakilala natin lagi at patuloy nating ipakilala si Jesus Nazareno sa bawat Kristiyano na nais sumpungan ang kanyang muka. Nais hanapin siya. Hayaan natin na maging daluyan tayo na sila din makapiling ang Diyos. Huwag salirihin. Huwag ipagdamot ang iyong pananampalataya. Huwag ipagdamot ang iyong debosyon. Ipakilala si Jesus sa lahat. Kung dati sa panahon nila Pedro, nagmula sa Jerusalem, sa atin dito sa Quiapo, bilang mga deboto na mahal na pong Jesus Nazareno, nagsimula sa Quiapo, patuloy na kumakalat sa lahat ng dako ng bansa ang pagmamahal at pagkilala kay Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid na nananatili sa ating piling ang Panginoong Jesucristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya nang may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoon muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoon muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoon muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan, nagdiriwang, purihin mong bigay, ang
alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tanggapin mo, Panginoon, ang alay ng bayan na nagdiriwang. Puhunan mo bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais na iyong mga bigay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis.
Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga anghel, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot
dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, ating inialay. Buhay na ganap ng sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Basbasan ang buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na batang lubos sa mundo, sa pag-ibig ay pulos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ay binasbasan, natin inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan.
pati sa kapwa'y maging tinapay. Kagalakan sa nalulumbay, katarungan sana api, at kanlungan ng bayan mong sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, hinati, tinialay. Buhay na ganap ang saming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay, binasbasan, natin inialay. Buhay na ganap ng saming kaloob at pagsasamo ng hanggan. Ikaw, Jesus, ang tinapay, buhay binasbasan, hinatin, inialay. Buhay na ganap ng saming kaloob at pagsasalo walang hanggan. At pagsasalo walang hanggan. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay dinipon ng Diyos, nakapiling niya. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit at sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati